Bakit nga ba si lolo at lola, kumakain naman ng kanin, hindi nagkasakit? Bakit yung mga tao noon hindi sila nagkakasakit? Maraming dahilan. Number one, ano yung klase ng pagkain noon sa ngayon? Sa ngayon po, pumunta kayo sa supermarket, around like 80 or probably 90% ng mga bibili nyong pagkain ay prinoseso. So there's a lot of processing that goes into food these days. So naandyan na po yung mga preservatives. Paboritong idagdag ng mga manufacturers to make the food palatable. Para kaaya-aya at napakasarap sa taste buds ay high fructose corn syrup. Para mas nakaka-addict siya, right? Ano yung high fructose corn syrup? Sanhi ng sakit. Bakit? Ito ay asukal. Even the things na akala mo walang asukal, meron po sila. Noong panahon ng lolo at lola, yung mga pagkain nila natural, right? Organic, sila mismo nagtanim, sila mismo umani. Ibang-iba na ngayon. Number two, movement. Kumusta po yung galaw-galaw po natin mga kapatid? Ilang oras tayo bumabiyahe to go to work? Kakauwi ko lang Manila noong August. To get to one place na 10 kilometers, it takes like 2 hours. Horrendous traffic. Kakaupo ka lang. Panahon ng mga lolo at lola, ang ginagawa nila? Naglalakad, right? They're very active. Talaga nagbabanat ng buto. Mga house chores sila ang gumagawa. Number 3, yung metabolism. Over time, yung ating genetics start to change. In terms of epigenetics, ito yung expression ng genes natin. Ano po? Bakit nangyayari yan? Because of the changes, for example, sa food, nababago yung ating metabolic mechanism, right? So, yung mga lolo at lola natin dati, nasanay kumakain ng mga natural na pagkain, tapos yung katawan sanay na gumagalaw, ang metabolism nila maganda. Ngayon ikaw, na sedentary ka, tapos ang dami mo exposure sa, let's say, synthetic food, iba na yung metabolism mo. Noong panahon, bibihira ang overweight. So, kung ang lolo at lola nyo ay okay, that's great. Wala po talagang masamang pagkain ginawa ang Panginoon. However, kung kayo ay meron ng sakit, kayo ay overweight na po, ibig sabihin, you will have to be a little bit more intentional sa kakainin po ninyo. Kasi ibig sabihin, your metabolism is not like yung lolo at lola nyo. Hindi po argument na bakit ang lolo at lola ko, sila po yun. That's great, that's awesome na sila ay okay. However, if you are not okay yourself, bakit hindi ka okay? Unang-una, may sakit ka na nga, diabetic ka na, mataas yung cholesterol mo, mataas yung uric acid mo, may fatty liver ka, may PCOS ka. So, hindi ka okay, in short, right? Plus, you are overweight, kailangan nang tanggapin ang katotohanan na ang katawan mo, hindi katulad ang metabolismo ng katawan ng iyong lolo at lola. Kumusta yung laboratory mo? Pagpatingin mo, okay ba lahat? Lahat talagang perfect. Ang iyong timbang tamang-tama, hindi ka ba hinihingal, wala ka bang nararamdaman, yung presyon mo okay ba kapatid? Ngayon, kung okay lahat, go ahead. You can eat like lolo and lola. Walang problema. It just goes to show na every person has a different metabolism and you have to go by objective measures. How do you look at things objectively? Measure po mga kapatid. Laboratory, tignan nyo kung ano yung blood pressure nyo, tignan nyo kung ano yung inyong functionality. Kung naman kayo ay lumakad lamang ng 1 block, tapos kayo hiningal na, ay, objective na yan kapatid. Ibig sabihin, you're not in a good state of health. Kailangan mo ba ignore yun? No, that's objective. Kaya nga po, dapat may measure.